Ginugol ng Iran ang 47 taon sa pagbuo ng kanilang Air Force. Hindi sila nakabuo ng malakas na puwersa, pero may nagawa silang sapat para mapanatili ang kaunting air superiority sa sarili nilang teritoryo. Pero hindi yun nangyari. Sa loob lang ng 24 na oras, winasak ng US ang buong Air Force ng Iran. Wala na. Naglaho na. Naghatid ng matinding takot ang shock and awe campaign, kaya ang paglipad ng Iranian pilots ay tinuturing ng pagpapakamatay. Wala nang magagawa ang Iran dito. Ipinapakita na ng mga footage ang lahat. Ibinahagi ni Max Afterburner ang video mula US Central Command na nagpapakita ng isa sa maraming pag-atake ng US laban sa lumang fleet ng eroplano ng Iran. Malungkot at nag-iisa sa paliparan, biglang nawasak ang jet ng Iran. Paulit-ulit itong nangyayari sa Iran. Bawat airbase na inaatake ng US ay nagdudulot ng pagkasunog ng mga eroplano ng Iran. Umabot sa puntong hindi na makalaban ng Iran sa himpapawid at di na kayang magpadala ng eroplano laban sa lakas ng Amerika. Yung kakaunti nilang eroplano na posibleng makalaban ay wala na. At ang natira na lang ay mga luma at sirang bahagi ng kanilang Air Force na ilang dekada nang nahuhuli sa panahon. Ipapaliwanag namin ito maya-maya. Ngunit bago yon, si Afterburner muna ang magpapaliwanag ng kasalukuyang sitwasyon ng Air Force ng Iran. Lubos nilang winasak ang Iran Air Force at tinarget ang mga base tulad ng Tabriz ayon kay Afterburner. Mukhang mas maraming F-4 Phantom at Su-22 ground attack aircraft ang nasisira at naglalaho. F-14 Tomcat, F-5 Tiger at mga drone ang tinatarget bago pa man makagalaw ang alinman sa mga ito. Literal na walang anumang lumilipad sa puntong ito. Ayon sa Aerotime, kinumpirma ng Israeli Air Force na winasak nila ang isang Iranian F-4 at F-5 sa Tabriz base habang naghahandang mga ito para lumipad. Kaya kahit mga Iranian pilot na handang mag-suicide mission laban sa US at Israel ay hindi rin nakaligtas. Parehong tinatarget ng US at Israel ang mga pasilidad na tumutulong sa paglipad ng eroplano. Makikikita sa satellite image ang winasak na storage bunker sa Konorak Base at sirang radar system sa Zahadara. Nagkoordina ang US at Israel para pahinain ang air power ng Iran bago ito makapagpakita ng lakas. Hindi ito basta-bastang pag-atake. Makikita mong luma ng mga eroplanong tinatarget ng US ayon sa modernong pamantayan ng militar. Ang mga eroplanong ito ang pinakamahusay na mayroon ng Iran. Ngunit sistematikong winasak ng pambobomba ng Amerika at Israel na nakamit ang pangunahing layunin ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion, ang makuha ang ganap na air superiority. Ayon kay Chairman ng Joint Chiefs of Staff, General Dan King, kinumpirma niyang sumunod ang US sa pamumuno ng Israel sa pag-atake sa Iran kamakailan na winasak ang Air Force ng Iran. Nagresulta ang pag-atake ng US sa lokal na air superiority. Ang air superiority na ito ay hindi lang mapapahusay sa proteksyon ng ating mga puwersa, kundi magpapahintulot din sa kanila na ipagpatuloy ang operasyon sa Iran ayon kay Kane. Para mangyari yon, hindi lang dapat winasak ng US ang mga eroplano ng Iran, kundi pati na rin ang mga depensa sa himpapawid ng bansa. Iyan ay pahiwatig. Nagawa na rin ng US yon. Mamaya, tatalakayin natin ang depensa sa himpapawid ng Iran. Sa eroplano, napaka-epektibo ng pambobomba ng US sa mga airbase ng Iran, kaya wala ni isang piloto ang nakalipad. Hindi pa nagtangkang magpalipad ng mga eroplano na may piloto ang Iran sa 4 na araw ng digmaan hanggang ngayon. At sa totoo lang, sinumang piloto na susubok lumipad na yon ay tila magpapakamatay na lang dahil sa kalumaan ng kanilang mga eroplano at sa napakataas na antas ng air superiority na nakuha ng US. Alam ng mga piloto ng Iran na parang pagpapakamatay ang lumaban sa F-15 Strike Eagle, F-16, F-18 o F-35 ayon kay Afterburner. Matagumpay ang pambobomba ng Amerika sa loob ng 24 na oras, kaya ang fleet ng Iran na may 4 na rang eroplano ay naging 200 na lang. Sa madaling salita, nabawasan na agad ng kalahati ang banta mula sa himpapawid ng Iran bago pa lumipad ang alinman sa kanilang eroplano. At tila malamang na itinutuon ng US ang karamihan ng kanilang pag-atake sa mga eroplano na maaring magdulot ng banta. Kaya ang natira sa Iran ay isang Air Force na halos puro mga lumang eroplano na hindi maayos ang pagkaka-maintain at ginawa pa nung mga dekada na ang nakalipas. Ganito ang anyo ng buong paghahari sa himpapawid na maagang pinagplanuhan ng US. Ibinunyag ng Business Insider na hindi lang basta nagpakawala ng missile at bomba ang US at Israel sa Iran mula sa kanilang fighter jet sa simula ng digmaan, mas matalino pa sila rito. Alam nila na kahit mahina ang banta ng fighter jet ng Iran, magiging vulnerable pa rin ang mas superior nilang eroplano
kung lulusob ng hindi handa. Ayon sa ulat, sinabi ni Kay na ang kampanya ng US laban sa Iran na nagsimula noong Pebrero 28 ay gumamit ng non-kinetic na epekto na nagdulot ng pagkaantala, paghina at pagkabulag sa kakayahan ng Iran na makakita, makipagkomunika at tumugon. Ibig sabihin, naglunsad ang US at Israel ng cyber at space attacks na nagpalumpo sa Air Force ng Iran ilang oras bago lumipad ang US fighter jets papuntang Tehran. Ayon kay Kane, ang unang non-kinetic na hakbang ng US ay tumarget sa command at control facilities, ballistic missile sites, at intelligence infrastructure ng Iran upang guluhin at lituhin sila. Umepekto ito. Bago pa man malaman ng Iran kung anong nangyayari, hanggang kalahati ng kanilang mga airframe ay nawasak na. At ang mga air defense na dapat sana'y magpuprotekta sa kanila, kasama ng iba pang mahahalagang military node, ay tuluyang nabigong pabagsakin kahit isang American o Israeli jet. Binigyan diin ni US Secretary of State Marco Rubio na maagap at depensibo ang unang aksyon ng US at kailangang maghanda ng Iran dahil mas matitinding atake pa mula sa militar ng US ang paparating. Iyan ang huling bagay na naisin nilang marinig ng rehimen ng Iran. Habang tinitingnan ng mga labi ng wasak na fighter jet at iba pang eroplano, nakakatakot isipin na baka mas marami pang dumating dahil halos walang depensa ang Iran sa ere. Magtataka ang Iran kung paano nangyari ang lahat ng ito. Paano biglang nasira ang maingat nitong mga plano para talunin ng US? Dalawang sagot diyan. Una, sa depensa sa himpapawid ng Iran. Pangalawa, tungkol sa kalagayan ng Air Force ng bansa. Pag-uusapan pa natin ang pangalawang sagot sa video. Pero hindi mapapaganda ang sitwasyon para sa Iran tungkol sa depensa sa himpapawid. Lubos na nabigo ang depensa sa himpapawid nito laban sa pinagsamang pag-atake ng US at Israel. At iyan ang dahilan kung bakit 12-12 nang marahil daan-daang mga eroplanong pandigma ng Iran ay mga hukay na lang ngayon sa lupa. Idineklara ni Pangulong Donald Trump ng US na wala ng depensa sa himpapawid, hukbong dagat, hukbong himpapawid at karamihan ng liderato ng Iran. Ipinagmamalaki ni Trump na humihina na ang kakayahan ng Iran sa mga misil, pati ng mga misilang para sa air defense system nila. Malaki ang naging epekto natin. Halos lahat ng mayroon sila ay bumagsak na. Bumaba na rin ang bilang ng kanilang mga misil, ayon kay Trump noong Marso 3. Binigyan diin ni Dan Kane ang air superiority ng US at sinabing humina ng air defense ng Iran, kaya malayong nakakalipad ang mga Amerikanong piloto sa Iran. Nakikikita na natin ito sa mga eroplanong ginagamit ng US papuntang Iran ngayon. Ayon sa Asia Times, nagpadala na ang US ng B-1 Lancer bomber sa Iran para sa airstrikes, kapalit ang B-2 Spirit stealth bomber na naunang ipinadala ng Amerika. Ipinapakita nito ang mataas na kumpiyansa na hindi na pangunahing banta ang long-range SAM system ng Iran sa non-stealth na eroplano sa ilang ruta, ayon sa nasabing pahayagan. Ngayon, nakatutok ang US at Israel sa pagsira ng mas maraming transporter erector launcher ng Iran para mas pahinain ang air defense nito. Dahil mahina ang air defense, mas madali para sa American bomber at fighter jet na tuparin ang misyon nila na magdudulot ng mas maraming Iranian airframes na mawawala bukod sa mga nasira ng US sa loob ng 24 na oras. Dapat itanong, paano nagkaroon ng malaking kabiguan ang air defense ng Iran? Tatalakayin natin ito mamaya, pero bago yan, pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan. Balik tayo sa pumalyang air defense ng Iran. Napag-usapan natin kung paano nagdunsad ang US ng non-kinetic na kampanya bago ang mga unang pag-atake na posibleng nagpahinto sa operasyon ng maraming air defense ng Iran. Ipinapakita ng Army Technology na may iba pang dahilan kung bakit pumalya ang mga depensa sa tanging tungkulin nila. Iniulat ng outlet ang agresibong operasyon ng US at Israel sa electromagnetic spectrum na pumigil sa radar ng air defense ng Iran, kaya hindi nila na-monitor ang paparati na eroplanong pandigma at projectile. Pinagsama ang pamamarang ito sa mas pisikal na paraan, kung saan hinati ng US at Israel ang responsibilidad. Pinanganahan ng US ang mga pag-atake sa air defense, control center at karamihan ng infrastruktura ng militar at lohistika ng Iran. Tinarget ng Israel ang ballistic missile launcher at pamunuan ng Iran. Mas napadali ito sa usapin ng air defense dahil ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay nagpanatili ng humigit kumulang 100 air defense system. Ngunit malamang ay kulang sila sa mga missile na kailangan para magamit ng lubos ang mga sistemang yon. Isa pa sa mga problema ng Iran sa air defense
ay nagmumula sa katotohanang nag-deploy sila ng mga kinopyang sistema sa halos buong kanilang network. Oo, may ilang Russian at Chinese air defense system ang Iran, pero karamihan ay ginaya o reverse engineered lang nila ayon sa Army technology. Halimbawa, ang Bavar 373 ng Iran ay murang kopya ng S-300 systems na maraming winasak ng Ukraine sa digmaan kontra Russia. Ang Yazar ng Iran ay reverse engineered lang mula sa HQ-7 ng China, tulad din ng Zubin system ng Iran. Makikita natin na sinubukan ng Iran tapatan ng dalawang pinakamalalakas na Air Force gamit ang Air Defense Network na puro basurang kopya ng teknolohiya. Alam mo na siguro ang naging resulta niyan. Ayon kay Afterburner, nakuha na ng US ang air superiority sa Iran dahil sa dami ng phase ng air defense nila. Kailangan ng baguhin ng Amerika ang layunin para mapanatili ang superiority nila dahil may ilang surface-to-air missile systems na aktibo pa rin ayon kay Afterburner. Lalabas sila mula sa kanilang pinagtataguan at magpapalipad ng missile. Dapat pa ring mag-ingat ang US sa ere dahil may natitira pang air defenses ang Iran kahit mahina na. Gayunpaman, wala silang nagawa laban sa 24 oras na shock and awe campaign ng Amerika laban sa Iranian Air Force. Ganon din ang mga eroplano ng Iran na nagdadala sa atin sa ikalawang dahilan ng mga pangyayari sa Iran. Masyadong mahina ang Air Force ng Iran para tapatan ng lakas ng US mula simula. Parang si Mike Tyson na sumusuntok sa matandang walang braso, na makikita rin sa edad ng mga eroplano na nabanggit natin kanina. Mas pinalalim pa ng aerotime ang detalye. Binanggit na, ang pinahihirapang Air Force ng Iran ay wala talagang tsansa mula pa sa simula. Ang pinakamagagaling nilang fighter jets ay binubuo ng 65 F-4, 41 F-14, 35 F-5, at iba't ibang Soviet-era na Russian na eroplano tulad ng Su-24 at MiG-29. Dagdagan ng ilang tanker at espesyal na misyon na eroplano. Yan na ang lahat ng meron ang Iran. Wala ring airborne early warning fleet ang bansa. Kaya sa lubos na pagkabigo ng kanilang air defenses, naging parang sucker punch ni Mike Tyson sa likod ng ulo ng Iran. Hindi magandang panimula ang isang sinaunang Air Force kapag kalaban mo ang US. Pero mas malaking problema ang lumanang Air Force na hindi pa naalagaan o na-maintain. May humigit kumulang 400 na mga lumang eroplano na pinsalanan ng mga sanksyon. At kulang sila sa modernong kakayahan ayon kay Afterburner. Dati, mahigit 400 eroplano ang Air Force ng Iran. Ngayon, mas kaunti na ito. Pero yun na nga ang buod. Dahil kahit na maging mangmang ang mga piloto ng Iran at subukang lumipad gamit ang kanilang mga lumang fighter jet, hindi rin nila mapagkakatiwalaan ang mga iyon na magampanan ang limitadong kakayahan na dapat sana ay mayroon sila. Maraming palatandaan na ganito na ang mangyayari bago pa man pinakawalan ng US ang kanilang matinding pag-atake laban sa Air Force ng Iran. Noong Mayo 2022, iniulat ng Iran International na ang mga parusang ipinataw sa Iran ay nagdulot ng sunod-sunod na aksidente sa Air Force at ilang pagkamatay. 2 Iranian piloto ang namatay sa Desful Air Base noong Hunyo. 2021 dahil sa aberya sa ejector seats bago pa man lumipad ang eroplano. Ipinaliwanag ni retiradong piloto Brigadier General Kiyumaz Haidarian na nagsanay sa US at lumipad para sa Iranian Air Force bago at matapos ang revolusyon noong 1970. Siyam, kung bakit ito nangyari. Nangyayari ang mga aksidente kahit saan, at wala pang sinuman sa mundo ang nakabawas ng bilang ng mga aksidente sa zero. Pero kung kumpleto ang kagamitan, natural lang na mas kaunti ang bilang ng mga aksidente, sabi niya. Sa madaling salita, sumasabog ng kusa ang mga ejector seats kapag wala kang piyesa para mapanatili ang mga ito. Pagsapit ng Hunyo 2025, tinawag na ng The National Interest na magulo ang Air Force ng Iran dahil napansin nilang ginawa ng Iran ang lahat ng paraan para mapalipad pa ang ilan sa kanilang mga lumang eroplano. Pero kahit yon ay hindi magiging epektibo laban sa isang modernong Air Force. Mulay, ang mga parusa ang sinisisi dahil kailangang harapin ng Iran ang dubleng problema ng pagkakaroon ng lumang fleet at ang kawalan ng kakayahan na mapanatili ang karamihan sa mga eroplano na nasa fleet na yon. Kaya lagi talagang pabor sa Amerika ang laban. Hindi makalipad ang mga piloto ng Iran dahil kulang sila sa kagamitan. Wala na sila nito bago pa lumipad ang mga bomba at misil. At hindi na sila magkakaroon nito ngayon na kakaunting eroplano ng Iran ay nawasak na. Bago matake ang US, sinabi ng National Interest na 50 hanggang 60% lang ng 400 eroplano ng Iran ang kayang lumipad at ang iba ay ginawang piyesa dahil sa sanctions na pumipigil sa pagbili ng Iran sa ibang bansa. Hindi patas ang laban mula simula. Ganyan ang mangyayari kapag karamihan ng fleet mo ay luma, kanluraning eroplano at galit sa kanluran ng rehimen. Ito ang latigo sa likod ng Iran. Gawa ng rehimen ngayon ay bumabagsak.
Parang sinaktan mong tumutulong sa'yo. Dahil halos wala nang natitirang Air Force, kakaunti na lang ang natitirang opsyon ng Iran sa himpapawid. At halos lahat pa ay walang piloto, ibig sabihin, hindi lang milyon-milyong dolyo na eroplanong nawala sa Iran dahil sa mga pag-atake ng US, kundi kailangan din nilang harapin ang nasayang na gastos sa pagsasanay ng mga piloto na hindi na kailanman makakalipad. Mas nagagawa ng mga drone ng Iran na yon kaysa sa dati nilang eroplano. Iniulat ng Al Jazeera na daan-daang Iranian drone ang tumarget sa mga base at pasilidad militar sa Gulpo, kabilang ng Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at UAE. Ayon sa ahensyang balita ng Russia na TASS, sinabi ng umano'y eksperto sa unmanned aircraft na si Dmitry Kuzyakin na ekonomiya pa rin ang pangunahing sandata sa digmaan at paborito sa Iran. Kayang baguhin ng Iran ang takbo ng digmaan gamit ang mga drone ng halos walang hanggan. Parang sobra naman yata yun. Totoo, mas malaki ang gastos ng US sa air defense missiles tulad ng sa Patriot kaysa sa paggawa ng drone. Sa ekonomiya, ang mga parusa at pagwasak ng US at Israel sa kakayahan ng Iran sa paggawa ng drone gamit ang mamahaling missile ay nagpapakitang posibleng mas maigsi ang bisa ng estratehiya ng Iran sa drone kaysa sa iniisip ng Russian analyst. Hindi rin naman walang sariling drone ng US. Kung makaligtas ang rehime ng Iran sa matinding pag-atake ngayon, kayang magmadali ng US gumawa ng one-way at interceptor drone para makipagsabayan kung kailangan. Dapat harapin ng Iran ang kakapusan ng oras sa kanilang depensa. Ang natitira na lang sa kanila ay mga drone at paubos na supply ng mga misil dahil ang kanilang Air Force, pati na ang iba pang aspeto ng asymmetrical na estratehiyang balak sana nilang gamitin laban sa US ay wasak na. Siyempre, patuloy pa ring sinusubukan ng Iran na magpakita ng banta sa kahit anong paraan. Nasusunog ang mga fighter jets sa tarmac habang nagbanta ang Iran na atakehin ang mga bansang Europeo kung sasali sila sa digmaan kasama ang Amerika. Alam ng US at marahil Europa na nababawasan ang bisa ng mga bantang ito. Walang kakayahan ng Iran na magsimulang magpakawala ng mga iyon. Ayon kay Trump, binawi na ng US ang anumang inalok na daan para umatras ilang araw ng nakaraan. Ayon kay Trump, gusto ng Iran makipag-usap, pero sabi niya, huli na. Gayunpaman, makikipag-usap si Trump sa mga natitirang miyembro ng Iran regime sa Marso 8 ayon sa ulat, sa kahilingan ng rehimen. Malamang may puting bandila doon. Malalaman lang natin sa katapusan ng linggo kung tatanggapin ng US ang pagsuko ng Iran at kung sadyang matigas ang ulo ng rehimen ng Iran para isiping makikipagtawaran pa sila. Samantala, magpapatuloy ang Iran sa pagbibitiw ng mga banta. Anong lakas ang gagamitin nila? Siguradong hindi Air Force. Nang mawala ang kalahati ng fleet at di na mapalipad ang natira, isinuko ng Iran ang himpapawid nito sa US at Israel. Lahat ito nangyari sa loob ng 24 na oras. Hindi man lang maaliw ng Iran ang sarili sa isiping na pinakawala ng US ang missile na nagbago ng air combat laban sa kanilang mga jet. Paano? Hindi naman nakalipad ang mga fighter jet ng Iran. Gayunpaman, sulit pa ring pag-aralan ng missile na yon. Kaya kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa isang bagay na kaya sanang pakawala ng US laban sa Iran at maaring gawin pa nila, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show habang sinusubaybayan namin ang bawat kaganapan sa digmaan sa Iran. At salamat sa panonood.